Lahat ng mga testigo, tinuturo si Martin Romualdez. Si Gutesa, tinuro siya. Sila Diskaya sa magitan ng mga ilang congressmen na kanilang in-identify, tinuturo din si Saldico at si Martin Romualdez. Hindi ba? Maski sila, ang dami. O bakit hindi niya puwersahin si Romualdez na tumestigo sa Blue Ribbon? Hindi nagbigay ng sworn statement, hindi ako papayag na siya umupo doon at nakatakip ang muka. Yung ba nasa rules namin na kailangan magtakip ka ng muka? Pinag-uusapan ng rules. Wala sa rules daw yung pagbigay ng minority report. Yung pagtatakip ba ng muka nasa rules? Namili siya ng television station, magharap kami. Namili siya sa dalawa. Kung ayaw niya, he should shut the fuck up. Yun. Magandang araw po mga ka-life and things. Kung may isang tanong na ayaw sagutin ng makapangyarihan, ito yon. Bakit ang testigo pwedeng magtago ng muka, pero ang mga nabanggit na opisyal ay hindi man lang tinatawag? Ito ang tanong na binasag ni Senator Rodante Marcoleta. At dito nagsimula ang mas malalim na banggaan sa flood control anomalies. Bakit hindi inimbitahan si Congressman Martin Romualdez? Tahasang nabanggit ang pangalan ni Romualdez sa testimonya ni Saldico, pero hindi siya inimbitahan. Para kay Marcoleta, kapag nabanggit sa sworn testimony, dapat bigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi ito akusasyon, ito ay due process. Kapag ang makapangyarihan ay hindi tinatawag, lumalabas ang tanong ng publiko. May mga pangalan bang bawal galawin? Diretsong tanong ni Marcoleta. Sa rules ba ng Senado, kailangan bang nakatakip ang mukha ng testigo? Walang malinaw na rule sa otomatikong nagsasabing dapat takpan ang mukha. Pinapayagan lang kung may banta sa seguridad at may formal na approval. Ang tanong niya, may sapat bang legal na basihan o basta pinayagan lang? Kung protektado ang testigo, pero ang makapangyarihang opisyal ay hindi inimbitahan, lumalabas ang kontradiksyon sa hustisya. Hinamon ni Senator Marcoleta ang isang direktang debate tungkol sa flood control anomalies para mas maliwanagan ng publiko. Kung tumanggi ang kabilang panig, maaaring isipin ng publiko na may iniiwasan. At kung pumayag, haharap sila sa publiko. Ang ipinaglalaban ni Marcoleta ay hindi lang flood control projects. Ito ay tungkol sa pantay na pananagutan, tunay na transparency, integridad ng investigasyon. Ang tanong ngayon, sino ang handang humarap sa liwanag? At sino ang magtatago sa likod ng proseso? Kung naniniwala ka sa patas na investigasyon, i-like, i-share, at i-comment ang opinion mo. Doon sa punto na yun, vital kasi yung dapat statement ni Adrian eh. Di ba? Kasi siya ang nagsasabing yun daw ay sige to sige yan. May conclusion siya na sinasabi. Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi, Yusek Traigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Yusek Adrian name-drop the name of the president. Yes. Ganun siya ka sigurado. Kinungklud niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yon? At nandun yung Traigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung ano. Yung sinasabi ko, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, nung Monday. Ito sinabi niya, let me emphasize one point.
Yan. We always go where the evidence leads us. Aha. Ha? We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for anybody. Taliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence leads us. Uy, nagsabi si Trigib. Nagsabi Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Ay, bakit ganito? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Parang may kinocover ka rito. Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. ho. O pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Nagtatanong ako, sino yung sumasagot? Opo. Sino yung sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator Ping. Hindi ba ikaw, alam ba, ikaw tinatanong ko, si Nelson nasagot na sagot. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Well, yun na nga po. Ano yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw, ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. nakakabastos yun, Sen. Pagkatapos sasabihin, tayo ang may disrespect. Parang baliktad ang nangyayari. Kasimple-simple lang ng tanong ko eh. Sabi ko to sa babae, sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarin Street? Bigla siya nagsalita. Pero hindi ko siya... Oo nga, pabagalang Hindi ko siya sinasansala. Okay. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Tanong pa rin ako. Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Sabi nga ng isang observer alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinresenta mo pa dyan? Para ano yan? Ang gamit lang pala nung dalawa na yun, para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari, Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya para ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. Akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Hindi ba? O tapos, sabi ko, Mr. Chair, baka naman Pwede makita rin yung... sabi ko, parang maganda naman yung mga natin, itong mga testigo. Para man makita natin yung kanilang kagandahan. Pangiti-ngiti pa siya. Hindi kasi na-commit ko sa kanila na kung tetestigo sila naman ay na gano'n din, nakiusap, natakpan ang kanilang mga mukha. Alias na nga lang daw ginamit nila, para di Kaya makilala. nga alias ang ginamit para kasi pinagbigyan. Nakalimutan niya, itong isa nasa kaliwa ko, pinatanggal yung kanyang maskara. Si, RD, pakanan. Nagre-request din na... Nagre-request din ito na takpan ng mukha. Hindi ko naman malaman kung talagang binalot niya talaga yung sarili niya. Ha? So, pinabakbak lahat ang Ngayon, Pinagtulungan nga po kasi disrespect daw sa Senado yun eh. Kaya nga, ngayon, paano ngayong wala kaming kino-cover up? Pero yung dalawang babae naka-cover up ang mukha. Itong isa, tinanggal yung disrespect, sabi nila. Yung dalawang babae, hindi disrespect, nakiusap. Wag na po. Ano ba naman ang masama? Ang pag-uusapan lang naman pala kung sino yung nagsabi sa kanila na umalis na kayo. Ayun nga. Yung ba ay nakakatakot? Nakakulong yung kanilang itinuro eh. Si Carly. Yung asawa nakakulong sa Cebu, itong lalaki nakakulong yata sa Senado hanggang ngayon. Nakakatakot ba yun? Ba't ayaw mo ipakita yung mukha mo? Na ang gusto naman sabihin, pinaalis po kami ni Ginoong Colonel Diskaya. Ba't kinakailangan takpan mo yung mukha mo? The added dramatization. Nung si Gutesa ba, pinresenta ko? Pinagtakip ko ba ng mukha? Ay, hindi ho. Walang ganon. Ha? At saka halimbawa, kung tinanong si Gutesa, kayo sumagot, ano kayang reaksyon niya? Baka, Yung nga lang pinapalta niyo, pinakita niyo yung di ba? Yung scripted daw eh. Scripted. Yung agad ang yung kagad eh. back sa inyo. Meron bang sworn statement si Gutesa nung siya, nag-testify? Meron po, di ba? O yung dalawang babae, sabi niya, merong sworn statement, pero hindi niya kami binigyan.
Kasi kung binigyan niya kami, makapagtatanong kami sa kanila. Makapag-prepare Yung dalawang kayo. babae na yun. Oh. Tingnan mo yung diferensya ngayon. Oo nga. Daw pagkatapos, sabi nila, ano ba? Let me emphasize one point, we always go where the evidence leads us. Yes, sabi po yun. Lahat ng mga testigo, tinuturo si Martin Romualdez. Si Gutesa, tinuro siya. Sila Diskaya sa magitan ng mga ilang congressmen na kanilang in-identify, tinuturo din Opo. si Saltico at si Martin Romualdez. Di ba? Maski sila, ang dami. Bakit hindi niya puwersahin si Romualdez na tumestigo sa Blue Ribbon? Ang gusto ko mangyari sa susunod na paghihiring, paratingin niya si Romualdez. Meron daw po kayong courtesy yung dalawang kapulungan. So, hindi pwedeng pilitin. Parliamentary courtesy. Hindi pwedeng Ano pilitin. yung sa Tagalog yung parliamentary courtesy? Paggagalangan sa dalawang kapulungan. Okay, palagay mo. Nilimas ang kabambayan ng bansang ito, Jen. Nelson. Ano, gagamitin mo yung paggagalangan sa dalawang kapulungan. Gagamitin mo yon. Ikaw na nga tinuro Ang pinag-uusapan natin, mahigit na 1 trilyong piso ang ninakaw, ang nilimas sa kaban ng bayan. Pagkatapos sasabihin mo, meron tayong interparliamentary courtesy. Siya lamang kanya ang makapagpapasya kung darating siya o hindi. Kung ako ang chairman, hindi ganon ang aking pasya. Kung kinakailangan isasabi na kita. Anong parliamentary courtesy yung pinag-uusapan? Kaban ng bayan ang pinag-uusapan. Makakalabag ba ako? Mas mahalaga ba yung interparliamentary courtesy sa sinasabi ng saligang batas? Basahin ninyo ang saligang batas. Yung statement ng principles nakalagay dyan. Na kailangan lahat ng mga opisyalis ng gobyerno ay hindi dapat nai-involve sa corruption. Yun ang mas mataas na uri na parametrong dapat natin gamitin. Hindi interparliamentary courtesy. Hindi absolute yun Doon sa saligang batas din sinasabi, yung House of Representatives sa yung Senado pwedeng magpatawag. Sa ngayon nga, lahat pinatatawag namin Kahit na public official ka, kailangan dumating ka. Ang kaibahan nga lang, merong limited immunity yung mga members ng Congress. Tama. Okay? Ano yung limited immunity? Immunity from arrest. Pero wala kang immunity sa sabina, wala kang immunity sa patawag at sa investigation o anumang public scrutiny. Walang nakalagay sa saligang batas na ganun. So, diyan sila gumagamit ng pamamaraan para sa ganun, i-cover up. Hindi totoo itong sinabi niya ito. Let me emphasize one point. Hindi totoo yung sinasabi niya. Dapat nakikinig siya ngayon. We always go where the evidence leads us. Hindi totoo. Ako na nagsasabi sa inyo. Ang dapat niyang halungkatin itong pinagsasabi niya. Ito, meron pa sa sinabi. Si Yusek Bernardo, nag-handle daw ng 5 billion para kay Secretary Bonoan. 5 billion per year. Magmula noong 2023, 2024, 2025. 5 billion. At 15% ang kinukuha. 15%. Ngayon, sa kickback na yon, 75% napupunta kay Bonoan, 25% kay Bernardo. Siya rin ang nagsabi doon Nandun si Bernardo, nandun si Bonoan. Dininay din ni Bonoan. Hindi po totoo yun. Pagka wala kang specific denial, general denial lang, that amounts to admission. Ganun Ay, hindi ba yun? totoo yan. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Alin ang hindi totoo? Yung 75%?
Oo. O 70% lang ang nakuha mo. Kailangan siguro i-deny mo yan specific, hindi yung general denial. Oh. Lumitaw yung Cabral files. Nakalagay doon kung sino. Sinabi rin niya. Hindi ba niya napapanggihan sinasabi niya? Mahilig yung magpa-interview eh. Sabi niya, at least 5 secretaries Opo, of the nabanggit. departments and USECs were beneficiaries of the allocables Ayan nga. under the Cabral files. Ba't hindi niya ilabas? Sino ba yung mga Cabinet secretary yun? secretary? Oo nga, oo. Doon sa binabanggit ko nga sa'yo na 100 billion na sinasabi ni Saldico Oo. na ang nag-name drop ay si Adrian Adrian Bersamin Opo, oo. na binibigay kay Trigib. Opo. Sabi raw ni Bernardo, Trigib kunin mo na, dami na nito itong yung pinakamalaking single delivery is 2 billion pesos. Nandun nga dun sa armored van. Naipon. Sabi raw ni Trigib, sandali lang kasi March 11, hinuhuli kayong kasi si Digong. Digong. Opo. Kaya magulo ngayon. Oho. Oh. Pero kanya itong circumstance ito, may kinalaman pa kanya doon sa pagpapalit ng ES kaya sa Makati, may connection pa daw si yung bagong hirang na executive secretary na si Secretary Ralph Recto. Bakit hindi ipaliwanag itong mga bagay nito? Puro seryosong aligasyon ito Ayun nga. Kung totoo na he always goes Where the evidence where the leads us. evidence leads him, Aha. ay bakit? Bakit? Dalawang babae yan nilagay niya ron nakatakip ang mukha. Parang nakalayo. Kasi laging ganun sir, lagi may Nawawalan pa-suspense. ng pasensya ang tao pagka ganito Malayo Oo. nga, ano. Nabanggit yung 30 tamarin. Tinatanong ko Oo. Sabi ko dun sa babae, alam mo ka ako, si Saldico, narinig ko nung siya'y nagpapahayag niyan. Aha. Kahit na paunti-unti nga niyang nilalabas Opo, yan. sa pamamagitan ng video. Nabanggit niya yung 30 Tamarin Street na yan Aha. Diyan siya nag-deliver ng 1 billion. Na ano mo yun? Narinig mo ka? Napakinggan mo ba? Napakinggan mo, napanood mo? Hindi po kanya, pero... Hindi daw nila maalala. Oo. Hindi, pero naalala ko po, mayroong nakapagsabi na ginamit nga po yung... Pagkatapos noon, ay siya na yung sumasagot. At yung isang babae na yung gustong sumagot, ayaw nang pasagutin yung isa. Ay, wala po kaming narinig na ganyan. Wala po kami napanood na ganyan. Hindi ba importante yung 30 Tamarin? Ayun Doon nga. pala yung 1 billion Totoo. na doon diniliver. Kasi nagtaka nga ako, parang hindi nila kinala yung Saldico eh. Kasi halos lahat nakapanood ng video eh. Nung Totoo. tinatanong nyo na, Yun nga yung napansin namin ni Jen. parang hindi po. Sen. Samantalang si Diskaya na ituro niya. At Ayun, yun ang naging interesado sila. Oo. Samantalang sabi namin ni Jen, hindi, kung ikaw ang nakatira dun sa address, nabanggit ni Saldi ko yung address mo, magugulantang ka, di ba? Usap-usapan niya, no? Usap-usapan, tsaka tatanungin ka ng mga kakilala mo. Yun nga lang ayaw kanya. Hindi nagbigay ng sworn statement. Hindi ako papayag na siya umupo doon at nakatakip ang mukha. Yung ba nasa rules namin na kailangan magtakip ka ng mukha? Pinag-uusapan ng rules. Wala sa rules daw yung pagbigay ng minority report. Yung pagtatakip ba ng mukha nasa rules? Yun ang di namin alam. Ha? Sen. Walang ganun. Walang ganun. Subukan mong gawin sa husgado yung kapag hindi ka na contempt. Hoy, tanggalin mo yan. Pasumpa-sumpa ka pang ganyan eh. Paano ka susumpa? Hindi ka nga kilala ng... Oo nga. Kasi may karapatan ako, ina-accuse ako eh. Yun Di ba, halimbawa? lamang pagiging sagrado ng panunumpa. Hinihiya mo eh. Ginagawa mo, binabastos mo eh. Akalain mo sumusumpa ka, nakatakip ang mukha mo. Kaya nung challenge siya ni Diskaya, di ba, sana makita ko rin po yung mukha Tama niya. lang yun eh. Di ba? Bakit ka mo? Ang pangaraniwang nagtuturo, malinis ang ano mo, ituturo mo talaga eh. Opo. Sabi ni Diskaya, ikaw kanya nagtuturo, nakatakip. Pwede mo malaman din kung ano itsura mo. Pwede tanggalin mo. Ayaw. Ano ba ito? Sabi pa niya, we laid out how this deeply rooted scheme operates with systemic precision. Ba? Ano ka? Systemic precision, Sus Mariose. Ha? It involves a network of actors. Nalaman daw nila. Namely, the contractors group who collude among themselves to rig public biddings and monopolize flood control projects. Key DPWH coordinators who manage project allocations and orchestrate the collection and delivery of kickbacks
So meron siyang contractors group. Meron siyang DPWH coordinator. And sabi niya, intermediaries, agents, or bagman. Pangatlo, di ba? Who received this illicit funds allegedly in behalf of their principals. Bakit yung principals wala kang tinatawag? Ba't ang tinatawag mo yung contractors at ilang complicit do sa DPWH at sa kanilang mga bagman na sila yung tumatanggap in behalf of their principals? Bakit ngayon walang principal ni isa? Bakit ayaw mong ilitaw si Martin Romualdez? Para matanong naman namin. Bakit hindi niya hingin yung affidavit ni Martin Romualdez na sinabmit sa ICI? Para yun ang gawin naming basyan para tanungin siya. Talaga bang siya ay naniniwala sa kanyang sinabi na talagang Systematic precision. Precision. We will follow the evidence wherever it leads us. Leads us. Totoo ba lahat to? Na medyo pinasaringan niya yung mga nagrarally. Yung mga maiingay, yung talaga, yung mga tao kasi bagot na. Sabi ko nga sa'yo, pagod na. Nagsawa na ng kahihintay. Baka wala nang mahintay ito eh. Sabi niya, di ba yung mga nagrarally? Opo. Kasama na kami dalawa, di ba? Oo. Ano sabi niya? Your noise will not silence the truth. Ba, yung inyong, ganito. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Yun, ebidensya talaga makagagawa daw. So may pasaring na naman sa inyong maiingay. Kayong nagrarally. Kayong nayayamot na, kayong naghihintay kung ano mangyayari. Ano pa sabi niya? With all that being said, as the chairman of the committee, I say to you, ano sabi niya? Ayan na. Ano sabi? Ano po bang binanggit niya? Hindi kayo nakinig. Hindi namin pinakinggan yan eh. Kasi nagpo-programa kami, Sen, nung nangyari yan. Shut the F up, sabi niya. Yung bago siya magsimula, nung Monday. Hindi pa niya masabi. Hindi naman... Ang sinasabi ko sa inyong dalawa, nilimas ang kabangbayan. Nakakaawa ang mga tao. Ayun nga. Puot na puot. Galit na galit. Makikita mo eh. Naghihintay kung anong kahihinatnan ng pagdinig na ito. Sabi niya, partial report. Before December break. Asan? Ano talaga bang ano ito? Pinlaplano yung delay na ito? Para mapatig yung mga tao. Para sa ganoon, mabagot na lang. At magsawa na lang hanggang sa hindi sila interesado rito. Ganon ba yung plano? Parang mukhang ganon nga po nakikita natin. Baka sasabihin niya, ito'y para sa basura lang. Alam mo ang gustong gawin niya? Sabihin niya sa Senado ito, I think he should deliver a privilege speech. And in the plenary hall, sabihin niya na ito ay para lang sa trash bin. Para sa ganun, meron akong panahon na matanong kayo. sa Senado para maging opisyal lahat. Kaya ako lang dinidiscuss ito. Didiscuss niya sa media. Pero mas maganda rito sa Senado. Para recorded lahat. Yun ang aking gustong gawin niya. Kung ayaw naman niya, halimbawa, pumili siya ng television station, magharap kami. Namili siya sa dalawa. Kung ayaw niya, he should shut the fuck up. Ako didiretsuhin ko na kayong dalawa. Kung hindi niya madiretso, ako didiretsuhin ko kayo. Ba't parang hindi kayo makasagot? Sige po, abangan natin, Sen. Kung i-call niya. Tignan natin kung i-call niya yan. Maganda pong pangyayari yan. Kung may opinion po kayo tungkol sa isyong ito, ilagay lang sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon tungkol sa mga usaping mahalaga sa ating bansa. Maraming salamat po sa panunood. Muli, ito po ang Life and Things channel na nagsasabing mas maganda ang may pakialam kesa sa walang alam. Hanggang sa muli!